what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Bolts TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan at inyo pong nakikita sa inyong monitor. No, ito pong si Congressman na ano ang pangalan nito mga babayan, no? Kiko Barsaga. Ay nako, grabe no mga babayan. Ang ginawa po no nitong si Barsaga mga babayan, hindi ko alam no kung ano bang meron no dito sa congressman na to mga babayan at tila may something ata no dito sa congressman na to. No, imagine ninyo no, Barsaga pumasok sa opisina ni Sandro Marcos para ideklarang tatakbo sa pagka-speaker. Anong klaseng speaker? Okay, sinara niya yung pinto. Ito po yung sabi ni Puno, no? Sinara niya yung pintuan, tapos sabi niya, everybody sit down. I want to tell you about my plans for what to do with Congress. I am running for speaker. Ikaw, sabi niya, if you will join me, I will make you deputy speaker. Ganon nga ang mga salita niya. Parang wala sa lugar. Parang hindi dapat actions ng mga congressman na maayos ito. Grabe, may something ata dito no kay Barsaga mga babayan. Pero syempre bago ang lahat, no, bago natin umpisahan yan mga babayan, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay. So ito na, pinasabog po ng Kongreso. Ito pong ginawa ni Barsaga mga babayan at siya po ngayon ay nahaharap no, sa isang ethics complaint mga babayan at talaga namang lahat po ng baho no, ni Barsaga ay inilabas po no, ng Kongreso mga babayan no? Talagang nagulantang tayong lahat dito. Grabe itong pasabog ng Kongreso mga babayan. Okay, so wag na natin patagalin. Ito po yung balita niyan mga babayan. So ito yung press conference nila kahapon no, na kung saan inilabas lahat no, ng Congress o neto nga si Congressman na Puno mga babayan no, lahat po ng mga ginagawang kabulastugan neto nga si Barsaga mga babayan no? Ewan ko ba, parang medyo nakakahiya mga kababayan yung mga pinaggagawa nito. Okay, so huwag na natin patagalin. Umpisa na natin to. Let's go. Ayaw namin na maging malabo sa aming mga bagong miyembro kung ano ang dapat pamamalakad dito at anong klaseng behavior ng mga tao. No? So, we believe that the committee has both the right and the duty to describe the responsibilities and obligations of the members and the duty to discipline our members when such behavior is not properly met. Okay? So that is the tenor of what we're doing here. Now, let's go into what we are going to present as evidence, ano? Siguro tatayo na lang ako if I may go there to the other mic. Para hindi ko parang itong Okay. So ito yung first cause, ano ha? Conduct prejudicial to the service. Okay, the rule. Congressman's words and actions carry weight, authority, and influence. You know, when spoken responsibly, they inspire. When spoken recklessly, they destroy. Okay. Ito mga kababayan, ini-explain po dito no kung ano po yung mga yung mga grounds for disciplinary action no diyan po sa Congress mga babayan no na kanilang gagawin no dito po kay Barsaga. He chose the destructive path, no? Weaponized official platforms to denigrate government, betray the dignity of office and public trust by posting crude and lewd contents, no? So let's see what he has been posting. Okay? So ayan. Sawa na ako sa mga bitches. Gusto ko na yung mga good girl na loyal, kahit tatlo lang, masaya na ako. Grabe, Then you look at the picture she is posting. Yung magawain ba yun ng matinong congressman? Grabe, ano to? Ano yun? No? May mga doon sa, campaign period, mga babayan. No? May sumasayaw pa, oh. Oh, ano to? Mga stripteaser, mga babayan.
So dito makikita nyo may something, 'di ba? Medyo hindi tama no itong ginagawa na to ng kongresista na to, mga kababayan. Next. Honestly, I'm not interested in basketball. Napunta lang ako sa mga basketball opening para panoorin ng mga muse na nagja-jumbo hotdog. Okay? Sige, kayo na magsabi sa akin, Kuya Matt, kung kapatid natin ang pinag-uusapan niya. Tinan niyo nga ito mga pinapakita niya. Yan ba? Grabe, no? Hindi to gawain ng isang matinong kongresista, mga kababayan. Kilos siya ng matinong congressman. Yan ba yung papayagan natin? For sale, Kiko, fuckboy. Oh. Di ba? Tinan niyo. Si Congressman Akop napapatakip na lang sa mukha. Sobrang kahihiyan ni Congressman Akop, mga kababayan, no, napapatakip na lang sa mukha. No, sabi nga, ano ba naman klaseng congressman to? Mga pinaggagawa nito. In fairness, mga kababayan, marami ako nakita mga batang kongresista, mga congressman, marami. Kasama na si Congressman Sandro Marcos, pero hindi nating nakitang gumawa ng ganito eh. 'Di ba? Parang siya lang ata yung namumukod tangi na gumagawa ng mga ganito at nagpo-post ng mga ganito. Which is para sa akin, no, bilang mamamayan ng Pilipinas, 'di ba, mga kababayan, hindi magandang tignan. No, na ikaw kongresista ka, congressman ka, ganyan ang mga post mo, nakikita ng mga constituent mo, no? Siguro doon sa mga bata, okay. Pero pagdating doon sa mga matatanda, ewan ko na lang, no? Hindi sa kanila, hindi papasa, no, yung mga ganitong klaseng congressman, no? Oh, next. Bakit may mo once month, pero bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat. Ano yun? Naglalagay siya ng pera? Fuckboy. Natin. Binalikan ko lang mga babae. Tinan ninyo. Oh, next. Bakit may mo once month, pero bakit? Gusto mo bang isang buwan yung mens mo? Mga ganun eh. Okay? Now, ayan no, mga babayan. No, ano yun? Naglalagay siya ng pera dun sa sumasayaw. Grabe to. Tibay nito, mga kababayan. In fairness, ang daming tao Ang daming tao. Di ba? alam ko sa iba nakakatawa yan. Okay? Pero matanda na kami, hindi na kami masyadong natatawa dahil pinagdaanan na namin lahat ng klaseng birong ganyan eh. Pero hindi ganito eh. You know, this is out in social media. It demeans women and it offends me eh. Personally So, hindi pa pwedeng ganyan eh. Oh, next. Yan, tinan ninyo. Alam niyo yung mga rally na may bata dyan. Naalala niyo yung panahon yata ni President Pinoy, meron mga naglagay ng mga ganyan-ganyan sa mga rally nila at na problema sila sa COMELEC eh. Bakit ngayon okay na yan? Tapos hindi lang gagawin sa rally. Di ba kung sa rally lang, doon gusto niyang ipalaganap yung ganyan sa distrito niya sa Dasmariñas, gawin niya yon. Bakit niya ikakalat sa buong bansa? Ano bang tingin niya sa kababaihan natin? Bababuhin na lang ng ganyan. Di ba? Sige, go pa. Lalagyan niya ng pera yung Oh. Di ba? I know he is not well. But grabe. We cannot allow this behavior. So ito, campaign period, mga babayan. Campaign rally, parang ganun. No? Sabi nga dito, I know he is not well, mga babayan. So ibig sabihin, may something talaga. No? Dito kay Barsaga, kay Congressman Barsaga, mga babayan. Di ba? May something. No? May problema sa ayoko man sabihin may problema sa pag-iisip, no. May something sa kanya, no. May something na siguro, no, alam naman natin baka na-spoil, 'di ba, mga babayan, pero hindi pa rin ito tamang gawain, no, ng isang congressman, lalo't at tumatakbo kang ganyan. Behavior to be unresponded to eh. Kailangan magsalita tayo. Hindi pwede yung ganyan. Hindi pwede babuhin yung mga babae natin, kababaihan natin ng ganyan. Di ba? We live in a decent society. We're trying to develop good moral character in our children. This is not helping.
And he is a congressman. He is using his official website to say these things. Sabi sa akin mga kapartido ko, eto na naman, mainit na naman ang ulo mo. Hindi. Hindi, masakit ang loob ko. Hindi mainit ang ulo ko. Sakit na anak ni PD ito eh. Alam niyo, tinan niyo yan. Oh, sige, go. Oh. Yan, maggaganyan ka ng pera. Tama bang behavior ng congressman yan? Eto nga tayo. Ang dami binabatikos dito dahil mga ganyan tungkol sa pera. Tapos ganyan, papayagan namin yan. Dahil he is not well. Siguro, kung gawin niya ng iba, bakit pinalusot nyo yan? Kami, hindi nyo ginaganyan. Highest paid careers. Politician. Ano yung sabi niya? Ako yan? Parang ganon. Ha? Yun, nakikita nyo yan. Oh. Now, okay, nakakatawa. O, lagay mo na, sige, yung maraming naniniwalang ganyan. Pero congressman siya eh. Di ba? Kung siya walang kasalanan, bakit sinasabi niya yung tatay niya ganyan? Sinasabi niya yung nanay niya ganyan? Kinausap namin ang nanay, sabi niya, hindi ko makontrol yung bata eh. Kung sana, sinuway na lang ng nanay at... So, umamin yung nanay, mga babayan, no, na may problema dito. Migil na sila at ilinagay niya sa maayos yung kanyang mga post na hindi naman nakaka-insulto sa kababaihan natin, okay lang, papabayaan namin. Eh wala daw magagawa, but somebody has to discipline this boy. Tama. We cannot allow this to be propagated as if it is normal. Di ba? O, next. Ito. A member shall act at all times in a manner that reflect credibility on the House. Ito ang kanya mga kwan eh. The use of official verified Facebook page to disparage government. Okay? Because, you know, in other countries, they will look at the official Facebook pages of legislators. You will get somebody from the United States, from Europe, people in the finance sector of their respective financial institutions. I-research nila yung Pilipinas. Ano ba yung mga congressmen sa Pilipinas? Lalabas yung mga sinasabi niya. So it causes damage, not just to the people around him, not just to his family, not just to his party. Tama. It causes damage to the country and the society as a whole. Tama. Diba? Social media yan, mga babayan. Especially Facebook. Tapos may blue check ka. No? So, ibig sabihin, mga babayan, official. No? Yung page na yon o yung account na yon. No? So, makikita at makikita. Ganito ba yung mga kongresista? Ganito ba yung mga congressman sa Pilipinas? Di ba? So, masisira pa rin at masisira tayo. Di ba? So, sila mismo, mga kababayan, ang gumagawa ng paraan, no, o nagbibigay ng dahilan, no, sa mga taga-ibang bansa na mga gusto mag-invest sa Pilipinas na umatras. Di ba? So, sila yung posibleng maging dahilan bakit walang mag-i-invest sa Pilipinas? Walang papasok na investor? Kasi nakikita nila ganyan yung mga congressman eh. Nakikita nila ganyan yung mga politician eh. Diba? Ipinapakita na pinapangalandakan yung ganong karaming pera. Diba? Oh, so ano isipin ng buong mundo sa Pilipinas? Diba? Isipin nila na sobrang corrupt ng Pilipinas talaga. Diba? So, sila mismo sumisira. Tapos, sisisihin nila yung administrasyon o yung gobyerno. Sila mismo. Diba? Nagbibigay ng dahilan para masira tayo sa buong mundo. Oh, tapos ito. Good news, mapapalitan si Speaker Romualdez. This week, bad news, si Sandro ang magpapalit. What is this? Diba? Yan ba matinong? Ewan ko, marami nag-aawat sa partido namin. Pero kami mga siguro may edad na kami talaga. So ano ngayon, no? Kung si Congressman Sandro Marcos ang papalit. Kesa naman sa'yo. Kesa naman ikaw ang ipalit. Di ba? Sa tingin mo, sa ginagawa mo, sa ginagawa niya na to, mga kababayan, sa tingin ninyo, no? Sa ginagawa na to ni Congressman Barsaga, no, maraming boboto sa kanya, maraming papanig sa kanya. Baka ultimo kaalyado mo, hindi ka iboto eh.
Dahil sa ginagawa mo eh. 'Di ba? Kasi syempre partido 'yun eh. 'Di ba? Partido 'yun. Kung ganyan ang ginagawa mo, paano magtitiwala sa iyo yung mga congressman? Hindi lalo sila nasira. 'Di ba? Lalo nagkagulo ang Kongreso, ang House of Representatives. 'Di ba? Sa ganyang ginagawa mo. So, kahit saan natin dalhin mga kababayan, walang sinabi to, no, si Barsaga kay Sandro Marcos. No? Wala, ilalampaso lang to mga kababayan. Ugaling-ugali pa lang, malayong-malayo na. We see trends in society. Gusto niya maging House Speaker tapos ganyan yung ugali niya. 'Di ba? Ganyan yung pinapakita niya. Lahat kami dito na nandito ngayon nakikita ninyo. Mahaba na yung serbisyo namin sa gobyerno. Kung may nakikita kayo dito sa entablado ito na pwede niyong batikusin or you can criticize the behavior of any congressman here. These are the most upright congressmen that we have here in Congress. They're the most experienced. They're the most knowledgeable. Walang nakakasama dito sa mga katarantaduhan na pinag-uusapan ngayon. And all of us are unanimous. We have to define the standards of behavior that we can demand from different congressmen. Not just ourselves, but everybody. Okay? Yan, mga ganyan na klase. Then, ito, titirahin na yung mga individuals. Tirahin niya si Secretary Dizon, tirahin niya si Secretary John Vic, yung mga cabinet members. Alam niyo, I am not always praising cabinet members, but I appreciate the effort that they put to their jobs. Okay? I criticize people, but I respect them for what they do. This is not respect. It is not even disrespect. It is crazy. Alam mo yun? Ha? Wala eh. Inosente daw siya. Imagine that. Wala naman hustisya dito. Ano naman ang kasalanan ni Secretary Remulla sa kanya? Hindi ba? Ituro nga niya kung anong magpapatunay dyan sa sinasabi niyang ganyan, tapos papabayaan na lang natin. Again, I remind you, this is his official Facebook. Congressman Barsaga nakalagay sa taas. Okay? Next. Yan. Mga ganyan. Sige, next. Alright, so now we're going into the third basis for our bringing this before the Ethics Committee. Every public official must act with justness and sincerity and refrain from doing acts contrary to law, good morals, good customs, public policy, public order, public safety, and public interest. Okay, so yan mga kababayan, no, grabe. No? Kayo ba maniniwala sa ganitong klaseng kongresista? Kawawa naman, no, yung mga constituent dyan sa, kung di ako nagkakamali, Dasmariñas, tama ba? Correct me if I'm wrong, no, pero alam ko Dasma, no. Kawawa naman po kayo kung ganyan yung inyong congressman, no, dyan po sa inyong lalawigan. Kung ganitong klase. No, siguro ngayon, no, marami na nagsisisi mga babayan. Siguro sa pagkakaalam ko, no, wala ata siyang kalaban, kaya siya yung nanalo na congressman diyan. Pero siguro, no, mga babayan, hindi na to mananalo sa susunod na eleksyon, no? Baka maraming dismayado, no, dito sa tao na to. Okay, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.